Ang movie review po na ito ng Avengers ay spoiler-free kaya pwede pong panoorin ng lahat patungkol po sa pinakabagong pelikula po mula po sa Marvel Studios. Mga ka-Youthy, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap University. Mga ka-Youthy, isa pong special po na episode po sa ating daily episode dahil ito po ay ang movie review po ng bago lang po. Ngayong araw lang po actually yung opening ng pelikulang ito. Very much anticipated ng lahat ng Pilipino at hindi lang ng mga Pilipino kundi lahat ng mga tao po sa buong mundo dahil ito po ang culmination nga po ng 22 films, more than one decade na mga pelikula na tinatawag po natin na nasa Marvel Universe. At ang ibibigay ko po sa inyo na movie review po ay wala pong mga spoilers. We'll try our best to focus on the themes, yung mga tema po at ang mga siguro mga little bit of scenes na nasa pelikula pero definitely hindi po namin isuspoil. And of course, at the end, sasabihin ko po ang akin pong opinion, especially on whether or not may recommend ako ba ang pelikulang ito at angkop ba itong panoorin ng inyong mga kaibigan, ninyo kung hindi nyo pa napapanood. So sit back, relax, at ipibigay ko po sa inyo ang 10. Actually, nandito po siya sa mga notes ko. Nag-list down po kami ng fiancé ko na si Judy. Nagkaroon kami ng brainstorming kung ano yung mga tema na pwede naming ma-share without spoiling yung mga importante ng mga scenes and details ng pelikula. So, let's start with the concept of number 1 is destiny. Ano yung destiny ng tao? Ano ba yung destiny ng bawat isa? At ano yung may kakayanan ba tayo na baguhin ang destiny natin o hindi? Ito yung isa sa mga general theme po ng Avengers Endgame. Maraming scene po sa pelikula ang nagtatackle about cause and effect. At paano ito makaka-apekto sa kung ano yung magiging future ng isang tao. Medyo malabo, but if you have watched the movie, I'm pretty sure na you will agree with this concept. Number 2, ito yung concept ng pagko-cope sa trahedya. Naging recurring theme po siya sa pelikula dahil may mga characters, so hindi ko po sasabihin, okay, may mga characters po na makikita natin paano sila nag-deal with tragedy. Merong isang character na nagbago ang kanyang lifestyle. Okay, lifestyle yung tinutukoy ko. Meron din bang isang character doon na na-miss niya ang mga nawala dahil kung maalala po natin dun sa Avengers Infinity War may mga 50% ng pag-snap ng finger ni Thanos, marami pong nawalang mga tao sa buong mundo. At syempre, kinakailangan mag-cope ng mga tao sa trahedya, lalong-lalo na sa core nga ng Avengers, sa mga main characters natin, paano sila nag-cope sa trahedya, sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. So, third na theme na pwede namin ma-include dito without spoiling is the concept of change, pagbabago. May mga characters po dito na hindi mo in-expect na magkakaroon ng parang bagong atake sa kanilang character. So may isang character doon na naging funny, naging parang siya yung naging focus ng katatawanan. At meron naman dito isang character na yung kanyang pag-change is parang it goes against sa nature niya. Okay, so if you've watched the movie, you know what I mean with those changes. Number 4 is yung mga unforgettable na mga lines. Meron pong mga unforgettable lines po ang na-mention po dito, mga quotable quotes po mula sa mga main characters ng Avengers. At gusto ko lang din sigurong na i-highlight sa inyo, of course, if you're a fan of Avengers for a long time, especially noon sa comics pa, sa films, malalaman po natin ang pinaka-mainline po ng Avengers is Avengers Assemble. So, yes po, lalabas po yun, yung linya na yun. Okay, so that's not a spoiler, it's more like general knowledge if you have been following Avengers for a really long time, you know what it is. So, number 5 po, ang concept po ng reflection.
Okay, reflection. So yun po ang, I will hide the true scene with the word reflection. So, reflection is yung pagtingin mo sa salamin, pagtingin mo sa sarili mo, sa imahe mo. At syempre, pag nagkaroon ka ng reflection, meron ka mga bagay na pwede kang magmuni-muni, pwede mong i-battle within yourself. So, without giving away too much, so that's one of the things na naging tema po ng Avengers Endgame. Number 6, ang concept po ng pagpaplano. Ano ba yung concept natin ng pagpaplano? Alam natin, sabi nga ng isang quote na, a good plan is not a good plan without another plan. So, I would say na this works out for this movie as well, yung concept po ng pagpaplano at pag-i-improvise. Ayan. So, at syempre, pag sinabing plano, may mga nagiging matagumpay na plano. Meron din pong mga failure na mga plano din po. So, that's number 6. Number 7 naman po, mga ka-U3, ang concept po ng reunion. Okay? So, sa concept naman po ng reunion, and gusto ko lang ipakita yung ating isang screen dito para naman hindi boring. So, sa concept ng reunion, makita nyo nga po dito sa screen natin ngayon, iba't ibang mga characters. Ito yung main characters so far na makikita natin. At sa screen na ito, may mga characters dito na hindi gaano nabigyan ng screen time. Okay? May iilan dito. Pero in general, sila naman yung core. So, meron silang mga roles na ginampanan sa movie. But definitely, ang reunion po na magaganap ay, una, reunion dahil sa happy memories. Magkakaroon ng reunion because they are glad on what they are doing. Another na concept naman ng reunion ay ang reunion dahil sa mga sitwasyon na kung saan nagkaroon ng grief or kalungkutan. So, yun po. Number 8, ang concept din ng passing of torch, yung pagbibigay ng responsibilidad sa next na generation. So, makita po natin yan sa isang scene din po. Well, it's a recurring theme ng Avengers Endgame. Number 9, ang konsepto ng sacrifice. So, hindi ko sasabihin kung anong mangyayari, but ito ay isang recurring theme din. Merong isang scene doon, very intense scene, na kung saan parang sino ba talaga ang dapat na mag-sacrifice for a thing. So, naging recurring theme din po yan. And if you have watched the movie, I'm sure na you know what I mean by that. Another one here, number 10, okay, is yung concept ng new beginnings. Beginnings. Pwede ko rin sabihin dito na yung concept ng cycle. Going back where it all started. So, yun po ang 10 na mga themes na pwede kong i-mention without spoiling anything if you have watched Avengers Endgame. Other little things na pwede kong sabihin dito na without spoiling, of course, is yung magkakaroon ng maraming meeting dito. Pagkikita-kita. So, may isang character dito na mamimit niya ang mga mahal sa buhay. Inalak. Marami sila. So, meeting. Concept din ng another concept here, ang concept ng rest back sa Tagalog. Sa Tagalog na slang, rest back. So, ang pagkaroon ng backup, tulong. So, yun po ang 10 main na theme na aming na-collect ng aking fiancé na si Judy after watching just a couple of hours actually after the movie. Like what I mentioned, it's a culmination po mga ka-U3 ng 22 films ng Marvel Studios, which, masabi natin isa sa mga pinaka-successful na ngayon na series ng mga films. At nakakatuwa po dahil ako po, back when I was still in college, naalala ko yung start po ng Marvel Studios. So, more than a decade na po ang kanilang mga series, and it's the culmination, quote-unquote, lalong-lalo na sa kanilang Marvel Universe na kung saan umiikot nga about sa mga grupo na tinatawag nating Avengers. Now, ito po ang lagi po nating iniiwan sa episode po ng U3. Ito po ang ating U3 question. So,
If you have a question, pwede po kayo magtanong. But definitely, it says here, manonood po ba kayo ng Avengers Endgame? Sinong character ang inaabangan ninyo? At ano po kaya ang hula ninyo sa magiging kahinatnan ng pelikulang ito? At kung napanood nyo na po ang pelikula, sulit po ba itong panoorin? So, yun po ang aming tanong dito mula sa Usap-Usap University team. Now, will I recommend the movie? Definitely. I'll be very frank with you though. I would say na mas gusto ko lang ang pagkakatahi ng istorya sa Infinity War compared with Endgame. I just felt na medyo may mga konting mga butas lang sa storyline. But the whole narrative, kaya nga, palagi ko itong iniisip, and I'll always say this, na may mga challenges talaga kasi when you're trying to, parang try mong ipagtahiin ang isang napakalaking Marvel Universe, lahat ng characters, lahat ng personalities, paano kaya yun? So, I would say na they did a fantastic job. If I would say out of 10 for Avengers Endgame, I would say I will give it a grade of, I would say 8. That's pretty high. So, yun lang po ang aking masasabi sa inyo, mga ka-U3. Maraming salamat po sa panonood. At alam niyo naman po ang ating episodes dito. It's about pop culture. It's also about the latest news in the Philippines and abroad. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. At kung kayo po ay baguhan sa aming channel, please visit Usap-Usap University po sa YouTube. And also, meron din po kami, of course, na Facebook page. Dito po sa Facebook, Usap-Usap University din po. And all questions, all inquiries, lahat ng mensahe, mga komento, in-accept po namin. And last thing, before we leave this show, mga ka-U3, wag po kayo magsaspoil if possible. And I think it will be funny if hindi nyo talaga mapigilan, try nyo sigurong magbigay ng fake spoilers if hindi nyo talaga mapigilan. But I highly recommend na wag na lang po. Pag-usapan po natin yung mga themes na lang po instead of spoiling the actual na mga importante na mga eksena dahil sayang naman po sa hindi pa nakakapanood. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood, and see you guys on our next video. Paalam po. Mga ka-U3, yun po ang ating movie review, ang non-spoiler movie review, spoiler-free, sa pelikula po na Avengers Endgame. It was a great movie. Medyo mahaba. It's around, I think, 3 hours if I'm not mistaken, or more than that. Pero never ako nakatulog, never ako nakafeel na boring. Dahil para sa akin, it's a good culmination of 22 films nga po ng Marvel Studios. It was quite impressive. I did see Stan Lee cameo there, so it was also very, very interesting. And it brings back a lot of memories, of course, sa lahat ng mga characters ng Marvel Universe. Great job. And katulad nga po ng sinabi ko, wag po tayong mag-spoil, mga ka-U3. If you like this video, please click thumbs up. And also, you may share this on Facebook sa mga friends ninyo para naman magkaroon sila ng idea whether or not papanoorin nila ang pelikula. It's a great movie. Para sa akin, it's a good family movie too. So, panoorin nyo lang po para po malaman nyo yung mga eksena ng mga sinasabi namin at mga theme. At kung napanood nyo na, you may agree, but without spoiling anything po. Maawa naman po kayo sa kanila. So, yun lang po aking masasabi sa ating episode ngayon. Please click thumbs up and also please click subscribe on our YouTube channel dahil we have a daily show on our vlog show here on YouTube. Maraming salamat po and see you guys next time on our next video. Paalam!